Sa araw na yon, walang kakaiba sa aking paligid. Pareho pa rin ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada, ang mga alingaw-ngaw ng mga naglalakad sa bangketa, at ang malamlam na liwanag ng araw na pilit sinusubukan makapasok sa maliit na bintana ng aking bahay. Ngunit sa kabila ng karaniwang araw na ito, isang bagay ang magbabago sa aking buhay magpakailanman. Habang nagkakape ako sa umaga, may kumatok sa pinto. Sa unay binaliwala ko ito, iniisip na isang ordinaryong bisita lamang. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang batang lalaki ang nakatayo, may hawak na isang sobre. "Para sa iyo po," sabi niya, sabay abot ng liham. Naguguluhan, tinanggap ko ang sobre at tinanong ang bata kung sino ang nagpadala. "Hindi ko po alam, binigay lang po sa akin," sagot niya bago mabilis na umalis. Tinitigan ko ang sobre, ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Wala akong ideya kung sino ang nagpadala nito o kung bakit. Pagpasok ko sa loob, agad kong binuksan ang sobre. Ang laman ay isang sulat na mukhang luma, ngunit ang tinta ay sariwa pa. "Mahal kong lolo," nakasaad sa simula. Napatigil ako. Sino ang nagsusulat sa akin bilang isang lolo? Habang binabasa ko ang sulat, unti-unting nagiging malinaw ang misteryo. Ang nagsulat ay ang apo ng apo ko, isang tao na hindi ko pa nakikilala mula sa hinaharap. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang bigat ng damdamin, ang pag-asa at pangamba na dulot ng hindi maipaliwanag na mensahe. Ako po ay mula sa hinaharap, taon 2085. At sa panahong ito, ang mundo ay ibang-iba na. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang pagmamahal na iniwan mo sa aming pamilya. Nais kong ipaalam sa iyo na ang iyong mga ginawa ay nagkaroon ng malaking epekto sa akin at sa mga susunod pang henerasyon. Paano ito nangyari? Paano ako nagkaroon ng ganitong koneksyon sa isang taong hindi ko pa nakikilala? Ang bawat linya ng sulat ay puno ng mga emosyon, mga alaala na hindi ko pa nararanasan, ngunit tila nagiging bahagi na ng aking pagkatao. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng sulat, ang puso ko'y puno ng kaba at saya. "Huwag kang mag-alala, Lolo. Ang mundo ay magpapatuloy at ang iyong pamana ay hindi mawawala. Ngunit kailangan mong malaman na may isang bagay na nagbabanta sa ating pamilya at ikaw lamang ang makakaimpluwensya sa pagbabago nito." Ano ang ibig sabihin ko nito? Ano ang banta na sinasabi ng apo ko? At paano ko ito malalampasan sa kasalukuyang panahon? Ang bawat katanungan ay tila dagat na walang hanggan, puno ng misteryo at pagkamangha. Sa huling bahagi ng sulat, may isang piraso ng papel na nakadikit. Isa itong larawan, isang lumang litrato na tila nawala na sa akin. Ang larawan ay nagpapakita ng isang batang lalaki, nakangiti, sa tabi ng isang puno. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita. Ito ang simula. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe, ngunit ang larawan ay tila nag-uudyok ng isang damdamin sa akin na hindi ko maipaliwanag. Ang batang lalaki sa larawan ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng pag-asa at misteryo. Habang pinagmamasdan ko ang larawan, isang malalim na pakiramdam ng koneksyon ang bumalot sa akin. Ang mundo ay tila nagiging mas malaki, mas misteryoso. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na lakas. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isa pang katok sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang taong kumakatok ay hindi na isang estranghero. Sa likod ng pinto ay ang batang lalaki na nasa larawan, buhay, at tila may dalang mensahe na magbabago sa lahat. Ang umaga ay tila isang panaginip na nagising ako sa hindi inaasahang katotohanan. Ang malamig na hangin ay bumubulong sa mga dahon ng mga puno sa labas ng aking bintana, habang ang mga sinag ng araw
ay marahang bumagtas sa mga siwang ng aking kurtina. Ang sulat na natanggap ko kahapon ay nakapatong pa rin sa mesa. Tila isang estranghero sa mundong ito. Sino ang mag-akalang ang isang piraso ng papel na ito ay magdadala ng ganoong kalalim na pagbabago sa aking pananaw sa buhay? Ako'y bumangon, bumaba sa kusina at nagtimpla ng kape. Sa bawat pag-ikot ng kutsara sa tasa, iniisip ko ang nilalaman ng liham, mga salitang isinulat ng isang tao mula sa hinaharap, mula sa isang panahon na hindi ko pa naaabot, mula sa isang apo ng apo ko. Halos hindi ko pa maunawaan kung paano ito nangyari. Ang pag-iisip na ang aking mga desisyon sa buhay ay may epekto sa hinaharap ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng responsibilidad. Nang buksan ko ang liham, muli kong binasa ang mga salitang tila naglalaman ng mga sikreto ng panahon. Mahal kong lolo, nagsimula ito. Alam kong ito'y magugulat sa iyo, ngunit sana'y paniwalaan mo ang mga bagay na sasabihin ko. Ako'y mula sa panahon kung saan ang mundo ay ibang-iba na sa alam mo. Ang teknolohiya ay umabot na sa puntong kaya nitong magpadala ng mensahe sa nakaraan. At ito ang dahilan kung bakit mo natanggap ang liham na ito. Ang mga susunod na talata ay puno ng mga detalye tungkol sa kanyang mundo. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa mga lungsod sa ilalim ng dagat, kung saan ang transportasyon ay sa pamamagitan ng mga lumilipad na sasakyan at ang mga sakit na dati hindi mapagaling ay nagkaroon ng lunas. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa, ngunit may isang bagay sa tono ng kanyang sulat na nagbigay sa akin ng pag-aalala. Walang kasiguraduhan ang aming kinabukasan, ang sabi niya. Ang mga desisyon mo ngayon ay may malaking epekto sa magiging kinabukasan ng ating pamilya. Ang mundo ay nasa bingit ng pagbabago at ang mga pinili mo sa ngayon ay makakaapekto sa kung paano namin haharapin ang mga hamon ng aming panahon. Ang kanyang mga huling salita ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aking isipan. May isang bagay kang ginawa sa iyong buhay na nagbago ng lahat. Isang bagay na hindi mo pa nagagawa, ngunit kailangang mangyari. Ito ay isang desisyon na magliligtas o magwawasak sa ating pamilya. Napalunok ako. Ano kaya ang kanyang tinutukoy? Paano ko malalaman kung ano ang dapat kong gawin? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin habang ako'y nagmamasid sa tila ordinaryong paligid ng aking tahanan. Naglakad ako papunta sa aking silid-aklatan, umaasang ang mga aklat na aking binasa sa nakaraan ay magbibigay sa akin ng liwanag sa kung anuman ang dapat kong gawin. Habang nagbubuklat ng isang lumang libro, may isang piraso ng papel na nahulog mula rito. Isa itong maliit na piraso ng sulat mula sa isang lumang kaibigan na matagal nang hindi ko nakikita. Ang mga salitang nakasulat dito ay puno ng alaala ng mga araw na kami magkasama, mga pangarap na aming inaasam, mga plano na hindi natupad. Ngunit sa dulo ng sulat, may isang bagay na pumukaw sa akin. Alam kong ang ating mga pangarap ay nagbago, ang sabi sa sulat. Ngunit may isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Ang sumulat ng kwento na matagal mo nang pinag-isipan. Alam kong ito'y magdadala ng pagbabago sa iyo at sa marami pang iba. Muli, naalala ko ang liham mula sa hinaharap. Ang desisyon na kailangan kong gawin ay tila nakatago sa pagitan ng mga salitang ito. Ang kwento na matagal ko nang iniwasan ay maaaring maging susi sa hinaharap ng aking pamilya. Ngunit paano? Paano ang isang simpleng kwento ay magdadala ng ganoong kalaking pagbabago? Habang ako'y nagmumuni-muni, napatingin ako sa bintana. Ang langit ay nagbabago mula sa mapusyaw na asul patungo sa kulay abong may dalang ulan. Sa likod ng mga ulap, tila may isang bagay na naghihintay na matuklasan.
Isang bagay na ang oras lamang ang makakapagbigay linaw. At doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ang oras ay hindi ko kakampi at ang mga desisyon na aking gagawin ay may malaking epekto sa hinaharap. Ang liham mula sa aking apo sa hinaharap ay isang paalala na ang bawat hakbang ko sa kasalukuyan ay may kakayahang magbago ng takbo ng panahon. Ngunit paano? Ano ang kwentong dapat kong isulat? Ang tanong na ito ay nanatiling misteryo at ang sagot ay tila nakatago sa hinaharap na hindi ko pa nakikita. Sa dulo ng araw, habang ang ulan ay marahang bumagsak sa lupa, isang tawag ang aking natanggap. Isang tawag mula sa isang estranghero na nagsabing may mahalagang mensahe para sa akin. Isang mensahe na magbibigay linaw sa lahat. Ngunit ang tawag ay naputol at ang takot at pag-aalala ay bumalot sa akin. Sino ang estranghero? Ano ang mensahe? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng misteryo at ang sagot ay hindi ko pa natutuklasan. Sa mga araw na lumipas matapos kong matanggap ang liham mula sa aking apo sa hinaharap, hindi na ako mapakali. Ang bawat salita ng sulat ay tila ba nagtataglay ng misteryo na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ang mga tanong kung paano at bakit ito nangyari ay hindi maalis-alis sa aking mga iniisip. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya akong hindi na lamang manatiling nakatayo sa gilid ng kawalan. Kailangan kong tuklasin ang katotohanan. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay marahang bumababa sa aking bintana, nagpasya akong bumalik sa lumang silid-aklatan kung saan ko natagpuan ang sulat. Ang silid-aklatan ay tila isang sagradong lugar na puno ng alaala. Isang lugar na puno ng mga libro at kasaysayan. Sa bawat hakbang ko papasok, nararamdaman ko ang bigat ng panahon, isang tahimik na paalala ng mga bagay na nagdaan at mga bagay na darating pa. Nilapitan ko ang istante kung saan ko unang natagpuan ang sulat. Sa likod ng mga lumang aklat, may isang maliit na kahon na tila ba nakatago. Ang kahon ay simple lamang, gawa sa kahoy na may mga ukit, na hindi ko mawari kung anong kahulugan. Binuksan ko ito at sa loob ay may isang kwaderno na napakakinis ng pabalat. Sa unang pahina ay may kakaibang simbolo. Hindi ko alam kung paano ko ito maiintindihan, ngunit nararamdaman ko na ito ay may koneksyon sa liham. Habang binabasa ko ang mga pahina ng kwaderno, unti-unti kong nakikita ang mga piraso ng kasaysayan ng aking pamilya. May mga tala ng mga pangyayari, mga pangalan ng mga ninuno, at mga kwento ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng puzzle na kailangan kong buuin upang malaman ang buong larawan. Ngunit ang isa sa mga kwento ay tumutok sa akin, isang kwento ng isang lalaki na naglakbay sa iba't ibang panahon upang mapangalagaan ang isang lihim. Sa diwa ng kwento, ang lalaki ay may kakayahang maglakbay sa hinaharap at nakaraan. Siya ay isang tagapagbantay ng isang mahalagang bagay, isang bagay na hindi ko pa matukoy. Sa huling pahina ng kwaderno, may isang tala na nagsasabing, ang lihim ay nanatili sa loob ng pamilya, isang lihim na hindi dapat malimutan. Habang pinagninilayan ko ang mga salitang iyon, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likuran ng silid-aklatan. Agad akong bumaling at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa sulok, nakangiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, ngunit may isang bagay sa kanyang presensya na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Matagal ka na naming hinihintay, wika niya. Habang lumalapit sa akin, ang lihim ng pamilya ay nasa iyong mga kamay ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tila ba ang aking puso ay tumatalon sa kaba? Ika'y may kakayahang baguhin ang kinabukasan, sagot niya. Ngunit kailangan mong maging maingat sapagkat ang bawat hakbang mo ay may kapalit.
Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang responsibilidad na ito ay tila ba nagbigay sa akin ng takot, ngunit kasabay nito ay ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Sa likod ng kahon, may isa pang liham, wika niya, habang itinuturo ang kahon na aking hawak. Ito ang susunod na hakbang. Agad kong binuksan muli ang kahon at nakita ang isa pang sulat na nakatago sa ilalim. Sa pagbukas ko nito, ang mga salita ay nagbigay liwanag sa akin. Ang lihim ay hindi lamang sa paglalakbay sa panahon, kundi sa pag-unawa sa kahalagahan ng bawat sandali. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid ko. Para bang ang oras ay bumagal at ang mga alaala ng nakaraan at hinaharap ay nagkakaisa. Sa isang iglap, ang matandang lalaki ay nawala na parang bula, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa aking puso. Ang kahon, ang kwaderno, at ang mga liham, lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng bagong pag-unawa sa aking buhay. Ngunit sa kabila nito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang kapalit ng aking mga gagawin? Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang biglaang pagbugso ng hangin mula sa bintana. Ang mga pahina ng kwaderno ay nagliparan. Ang mga simbolo ay nagbigay ng liwanag. At sa isang iglap, nakakita ako ng isang bagong piraso ng puzzle. Isa itong piraso na hindi ko inaasahan. Isang piraso na magbibigay ng sagot sa aking mga tanong. Ngunit ang sagot na iyon ay hindi ko pa handang harapin. Sa likod ng misteryo, may isang lihim na mas malalim pa sa aking inaakala. Isang lihim na magbubukas ng pintuan sa isang bagong mundo. Nagpatuloy ang hangin, kasabay ng pagdating ng isang bagong araw. Sa aking isipan, ang mga tanong ay patuloy na bumabalik at ang mga sagot ay nananatiling nakatago sa likod ng mga piraso ng aking nakaraan at hinaharap. Sa sandaling iyon, nalaman ko na ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng mga araw na lumipas, tila bihag ako ng liham na dumating mula sa hinaharap. Sinubok kong magpatuloy sa aking pang-araw-araw na buhay, ngunit ang mga salita ng aking apo sa tuhod ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Hindi ko mawari kung paano ito posibleng mangyari. Isang sulat mula sa isang tao na hindi ko pa nakikilala. Mula sa isang panahon na hindi ko pa nararanasan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking maliit na silid-aklatan, muling bumalik sa isip ko ang kakaibang pakiramdam na dulot ng sulat. Ang sinag ng buwan ay marahang pumapasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa mga lumang aklat na nakapila sa estante. Sa mesa, naroon ang liham na tila nanunuya sa akin, umaakit upang ito'y muling basahin. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, kinuha ko ito at binasa ng tahimik. Lolo, alam kong ito'y mahirap paniwalaan, simula ng liham, ngunit kailangan mong malaman na ang mga desisyon mo sa ngayon ay may kakayahang baguhin ang aming kinabukasan. Ang mga salitang ito ay tumimo sa akin. Ano ang mga desisyon kong tinutukoy niya? Anong klase ng responsibilidad ang mayroon ako na makakaapekto sa buhay ng aking mga magiging apo? Habang nababalot ng pag-iisip, napansin ko ang isang detalyeng hindi ko nakita noong una. Ang sulat ay may watermark ng isang simbolo, isang uri ng talinghaga na hindi ko pa nakikita. Kakaiba ito, tulad ng isang insignia na may mga misteryosong kurba at linya. Nainganyo ako ng simbolo, kaya't nagpasya akong hanapin ang kahulugan nito. Agad akong bumaling sa aking computer, isinalang ang mga katagang misteryosong simbolo sa search engine. Habang nag-scroll, isang artikulo ang tumambad sa akin na naglalaman ng mga simbolo mula sa iba't ibang kultura. Isa sa mga iyon ay kapareho ng watermark sa sulat. Ayon sa artikulo, ang simbolo ay nauugnay
sa isang sinaunang grupo na tinatawag na mga tagapangalaga ng panahon. Sila raw ay mga tagapagtanggol ng agos ng panahon, naglalakbay sa iba't ibang panahon upang tiyakin ang balanse ng kapalaran. Ang ideya na may mga taong may kakayahan sa paglalakbay sa panahon ay tila katang-isip lamang, ngunit sa harap ng sulat na ito, hindi ko maiwasang maniwala. Isa akong ordinaryong tao lamang, ngunit bakit ako napili para sa ganitong uri ng pag-uusap? Ano ang papel ko sa masalimuot na larawang ito ng hinaharap? Habang patuloy kong iniisip ang mga tanong na ito, isang hindi inaasahang tunog ang kumalabog sa labas ng aking bahay. Agad kong iniwan ang aking mga iniisip at lumabas upang tingnan. Sa dilim ng gabi, isang anino ang gumagalaw sa tabi ng mga puno. Nagmadali akong lumapit, ngunit sa aking paglapit, ang anino ay naglaho. Sa halip, isang bagay ang naiwan sa lupa, isang lumang susi na may ukit ng parehong simbolong nasa sulat. Kinuha ko ang susi, binabalot ng pag-alinlangan ang aking isipan. Ano ang koneksyon ng susi sa sulat mula sa hinaharap? Ano ang dapat kong gawin sa susi na ito? Sa puntong iyon, ramdam ko ang pangingilabot sa aking katawan. Tila may mga mata na nakamasid sa akin mula sa dilim. Nagpasya akong bumalik sa loob, dala ang susi. Pagdating sa silid-aklatan, muling sumilay ang liwanag mula sa buwan, tila gumagabay sa akin. Ang mga katanungan ay patuloy na bumabagabag sa akin habang nakaupo ako sa harap ng mesa. Muli kong tiningnan ang sulat at susi at sa loob ng aking puso. Alam ko na isang mahalagang desisyon ang kailangan kong gawin. Isang desisyon na may kakayahang baguhin, hindi lamang ang aking kinabukasan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng aking mga magiging apo. Sa aking pag-iisip, isang tunog ang sumingit sa katahimikan ng gabi, isang tila pagring ng telepono, ngunit hindi mula sa aking telepono. Ang tunog ay nagmula sa loob ng aking silid-aklatan, mula sa isang lugar na hindi ko matukoy. Sa pag-akalang ito'y guni-guni lamang, binaliwala ko ang tunog. Ngunit nang ito'y muling umulit, napilitan akong hanapin ang pinagmumulan nito. Habang sinusuyod ko ang bawat sulok ng silid, isang makalumang telepono ang aking natagpuan sa likod ng mga aklat. Hindi ko maalala kung kailan ito dumating sa aking bahay at higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ito gumagana. Ngunit sa aking paglapit, ito'y tumigil sa pagring. Sa halip, isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen nito. Buksan mo ang pinto ng lihim at ang susi ay magiging daan patungo sa kasagutan. Sa puntong iyon, naramdaman kong ang lahat ay konektado. Ang sulat, ang simbolo, ang susi at ang telepono. Ngunit hindi ko alam kung ano ang pinto ng lihim na tinutukoy ng mensahe. Sa aking pag-alinlangan, narinig ko ang isang bahagyang bulong mula sa aking likuran. Tila nagmumula sa hangin mismo. Lolo, ang oras ay dumating na. Nagulat ako. Nag-ikot ang aking tingin sa paligid ng silid, ngunit walang tao. Sa aking pag-iisa, napagtanto kong ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na misteryo na kailangan kong tuklasin. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam kong ang susi ay may papel na gagampanan sa paglalakbay na ito. Ang mga mata ko'y nagbalik sa sulat sa mesa, at sa sandaling iyon, alam kong ang aking mga desisyon ay may kakayahang baguhin ang daloy ng panahon. Ngunit handa ba akong harapin ang misteryo sa likod ng pinto ng lihim? Ang pag-alis ko sa antikong lamesang kahoy, kung saan ko iniwan ang liham mula sa aking apo sa tuhod, ay tila isang pag-alis sa nakaraan at pagyakap sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa maliit na bintana sa sulok, kung saan ang mga sinag ng araw ay naglalaro sa alikabok na tila mga kaluluwa ng mga alaala.
Pinagmasdan ko ang paligid ng aking munting tahanan. Ang mga pader ay puno ng mga litrato, mga alaala ng nakaraan, na tila kinakausap ako ngayon. Naroon ang larawan ni Lola Maria, ang kanyang mga mata ay tila may lihim na nais ipahayag. Naroon din ang mga lumang larawan ko noong bata pa kasama ang mga magulang ko, mga panahon ng walang muwang at ligaya. Ngunit ang mga ito'y tila mga anino lamang kumpara sa bigat ng liham na aking natanggap. Sa bawat linya ng liham, naramdaman ko ang desperasyon ng aking apo sa tuhod na si Elian. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito ay may takot. Takot sa isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sinabi niya na ang kanyang mundo ay puno ng kaguluhan at sa aking mga kamay nakasalalay ang pag-asa ng kanilang kinabukasan. Paano kaya nangyari iyon? Ako'y isang ordinaryong tao lamang, ngunit sa kanyang mga mata, ako ang susi. Ang kanyang pagbanggit sa mga bagay na hindi pa nangyayari ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang bahagi ng liham ang nagsasabing, "Lolo, kailan mo balak simulan ang proyekto?" Ano ang proyekto? Wala akong ideya sa tinutukoy niyang ito. Ngunit habang binabalikan ko ang mga huling taon ng aking buhay, napansin ko ang ilang mga pagkakataon kung saan ako'y nag-isip na magtayo ng maliit na negosyo sa teknolohiya. Isa itong pangarap na hindi ko pa nasisimulan dahil sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit bakit tila alam ni Ilian na ito ang magiging daan? Ang liham ay puno ng mga detalye, mga bagay na hindi ko pa nasasaksihan, ngunit tila sigurado na sa kanyang panahon. Ang pagbanggit niya sa isang sistema na mag-uugnay sa mga tao at magbibigay ng kapangyarihan sa komunikasyon ay hindi lingid sa akin. Sa kabila ng aking pag-agam, ang mga ideya ko ay tila malaon ng nakatanim sa kanyang kasaysayan. Habang pinagpapantasyahan ko ang mga posibilidad, biglang may kumatok sa pinto. Isang maginoo na may suot na itim na jacket ang pumasok. "Magandang araw, senyor," bungad niya habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa loob ng aking tahanan na parang hinahanap ang isang bagay. "Ako si Rodrigo, may dala akong mahalagang mensahe para sa inyo." Nagulat ako sa kanyang pagdating. Sino ba talaga siya? Bakit siya narito? Sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang makapal na sobre. "Ito'y mula sa inyong apo sa tuhod," sabi niya, na para bang alam niya ang nilalaman ng liham na kanina ko pa binabasa. "Papaano ito nangyari?" tanong ko habang ang aking puso ay kumakabog sa kaba at pagtataka. "Paano mo nakilala si Elian?" Ngunit hindi siya nagbigay ng direktang sagot. Sa halip ay iniabot niya sa akin ang sobre na tila may bigat na hindi ko mawari. "Buksan niyo po ang sobre, senyor. Lahat ng kasagutan ay nasa loob." Sa aking pagdududa, unti-unti kong binuksan ang sobre. Ang laman nito ay isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na kakaibang simbolo at isang pangungusap. "Ang oras ay nagsisimula ng bumilis. Ikaw ang susi." Pinagmasdan ko ang simbolo, tila isang marka na hindi ko pa nakikita. Ngunit may kung anong pamilyar na damdamin ang bumalot sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagtagpo sa mga pangarap ng hinaharap. Bumalik sa akin ang mga alaala ng mga pagkakataong tila mayroong kakaibang presensya sa aking buhay. Mga pagkakataong hindi ko maipaliwanag. Sa aking pag-iisip, naramdaman ko ang paglapit ni Rodrigo. "Senyor," sabi niya, "ang takdang oras ay malapit na. Dapat niyo na pong simulan." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay isang takot na hindi ko palubos na nauunawaan. Ano ang aking dapat simulan? At bakit ako ang susi sa lahat ng ito? Habang ako'y nagmumuni-muni, narinig ko ang isang kakaibang tunog
mula sa labas ng aking tahanan. Isang tunog na tila nagmumula sa hinaharap, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Sa aking paglapit sa bintana, nakita ko ang isang liwanag na bumabalot sa paligid. Isang liwanag na tila nagmumula sa ibang dimensyon. Napagtanto ko na ang aking buhay ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay. Ako'y nasa gitna ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na nagsisimula pa lamang. Sa paglingon ko kay Rodrigo, nakita ko ang kanyang mga mata, punong-puno ng misteryo at pag-unawa. Tila alam niya ang lahat ng hindi ko pa natutuklasan. Ano ang susunod na mangyayari? Ang tanong ay bumabalot sa aking isipan. Ngunit sa puso ko, alam kong ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa isang hindi pa nakikitang kapalaran. Ang liham mula sa hinaharap ay hindi lamang isang mensahe. Ito'y isang tawag sa akin upang maging bahagi ng isang mas dakilang layunin. Hindi ko akalain na ang isang piraso ng papel ay magdadala sa akin sa isang paglalakbay na hindi ko inaasahan. Ang liham mula sa aking apo sa tuhod na si Julian ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Sa bawat paglipas ng araw, ang pagkamausisa ko ay lalong lumalalim na tila may isang misteryosong puwersa na humihila sa akin patungo sa hindi malirip na hinaharap. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay marahang pumapatak sa bintana ng aking silid, muling bumalik sa akin ang mga alaala ng liham. Ang mga salitang nakaukit sa papel ay tila may sariling buhay. Ang bawat tuldok at kuwit ay may kahulugan na lampas sa oras at espasyo. Lolo, ang simula ng liham. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay matagumpay kong naipadala ang mensahe mula sa hinaharap. Napailing ako, iniisip kung paano nagawa ni Julian ang ganoong kababalaghan. Ngunit sa kabila ng pagdududa, isang bahagi ng aking puso ang naniniwala. Isa siyang henyo, kahit ang kanyang mga guro ay hindi makapaniwala sa kanyang talino at kakayahan. Ngunit ito ay higit pa sa talino. May halong emosyon ang kanyang mga salita na tila nagsusumamo sa akin na tanggapin ang kanyang mensahe. Isang bahagi ng liham ang patuloy na bumabalik sa aking isip. May isang bagay na kailangan mong malaman, isang lihim na matagal nang nakatago. Ano ang lihim na ito? Ano ang nais niyang iparating sa akin mula sa hinaharap? Sa kabila ng mga tanong, isang kakaibang kapanatagan ang bumabalot sa akin. Parang may tinig na nagbubulong na ang lihim na ito ay makapagpapabago sa lahat. Mula sa aking nakaraan, bumalik ako sa kasalukuyan. Naisip ko ang aking mga mahal sa buhay, ang mga panahong kasama ko sila, at ang mga pangarap na sana'y aking naipasa sa kanila. Ngunit higit sa lahat, naisip ko ang hinaharap. Ano ang hitsura nito? Paano nabuhay si Julian sa panahong iyon? Ang kanyang liham ay tila isang tulay na nag-uugnay sa amin. Isang tulay na magdadala sa akin sa mundo na hindi ko pa nasisilip. Habang nagbubulay-bulay, narinig ko ang malumanay na tunog ng piano mula sa kabilang silid. Si Clara, ang aking apo, ay nag-eensayo para sa kanyang resital. Ang kanyang musika ay may kakaibang lakas na nagpapakalma sa akin. Sa bawat pindot ng kanyang daliri, para bang may kwentong isinasalaysay. Isang kwentong sinasabi ng musika na hindi kayang sabihin ng mga salita. Nang matapos siya, nagpunta ako sa kanyang silid at nakita ang kislap sa kanyang mga mata. "Lolo, narinig mo ba ako?" Tanong niya. Puno ng pananabik, tumango ako at ngumiti, tinatapik ang kanyang balikat. "Napakaganda, Clara. Parang ang musika mo ay may sariling kwento." Ngunit sa kabila ng aming usapan, ang isip ko ay muling bumalik sa liham. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo akong nagiging determinado na alamin ang misteryo sa likod nito. Kaya't nagpasya akong muling basahin ang liham, hinahanap ang anumang palatandaan na maaring makatulong sa akin.
Sa ilalim ng ilaw ng lampara, muling bumalik sa akin ang mga salita ni Julian. Ang lihim ay nasa ilalim ng lumang puno sa likod ng bahay. Bigla akong napatayo. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba at excitement. Paano niya nalaman ang tungkol sa lumang puno? Matagal na itong naroon. Isang tahimik na saksi sa aming kasaysayan. Bumaba ako sa hagdan, lumabas sa malamig na hangin ng gabi at tinungo ang puno. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa ilalim ng buwan na tila may sariling liwanag. Pumikit ako, huminga ng malalim, at hinaplos ang magaspang na katawan ng puno. Naramdaman ko ang tibok ng buhay na nagmumula rito. Sa ilalim ng mga ugat nito, may nakita akong isang kahon. Dahan-dahan ko itong hinukay, at sa bawat galaw ng aking kamay, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at pananabik. Nang tuluyan ko itong mabuksan, isang lumang orasan ang bumungad sa akin. Isang orasan na matagal nang nawala, ang orasan ng aking lolo. Bigla akong napaupo, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aking kabataan. Ang orasan na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay may kakaibang mekanismo na kung saan ang oras ay tila tumatakbo pabalik. Ngunit sa loob nito, may isang bagay na hindi ko inaasahan, isang liham na nakatago sa loob ng orasan. Habang binubuksan ko ang liham, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumabalot sa akin. Ang mga salitang nakasulat dito ay pamilyar, ngunit hindi ko lubos maisip kung bakit. Ang lihim ng panahon ay nasa iyong mga kamay, anak. Tumigil ang mundo sa pag-ikot. Ano ang ibig sabihin nito? Paano ang lihim na ito ay makakaapekto sa akin at sa aking mga mahal sa buhay? At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, napagtanto ko ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang orasan na ito, ang liham mula kay Julian, at ang lihim ng aking lolo, lahat ay magkakadugtong. Ngunit paano? Ano ang koneksyon na hindi ko pa nakikita? Sa bawat pag-ikot ng orasan, nararamdaman ko ang pagbabago sa paligid. Isang pagbabago na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan bago pa man ito tuluyang mawala. Ngunit paano? Paano ko haharapin ang misteryo ng panahon? Nang mabasa ko ang unang bahagi ng liham mula sa apo ng apo ko, hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko. Parang nabalot ng misteryo ang buong pagkatao ko habang sinisikap kong intindihin ang bawat salitang isinulat ng isang taong hindi ko pa nakikilala mula sa hinaharap na hindi ko pa nararating. Sinasabi nila na ang bawat aksyon mo sa ngayon ay may direktang epekto sa hinaharap, nakasaad sa liham. Hindi mo man nakikita ang resulta nito ngayon, pero ang mga desisyon mo ay gumagawa ng unday na alon sa dagat ng panahon. Huminga ako ng malalim. Pilit hinahanap ang koneksyon sa pagitan ng mga pangungusap. Nagtatanong ako sa hangin kung paano ako makakaapekto sa kanyang buhay, sa buhay ng aking apo ng apo, na nagmula sa isang oras na hindi ko pa nasisilayan. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng palaisipan na unti-unting bumubuo sa imahe ng isang hindi kilalang hinaharap. Subalit lolo, patuloy ng liham. May isang bagay na dapat mong malaman. Sa oras na ito, sa tao na ito, may desisyon kang gagawin na magbabago sa lahat. Nagpigil ako ng hininga, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko habang binabasa ko ang susunod na mga salita. Ang liham ay tila isang bintana sa isang daigdig na hindi ko pa nakikita, ngunit ang mga pahiwatig ay puno ng panganib at pag-asa. Sa mga susunod na pangungusap, tila may babala na nakapaloob, isang mensahe na naglalaman ng kapwa-takot at pag-asa. Sa oras na ito, may makikilala kang isang tao. Siya ang magiging susi sa pagbabago ng takbo ng ating pamilya. Ngunit mag-ingat ka dahil ang taong ito ay may kakayahang magdala ng matinding saya
o hindi matatawarang pighati. Nang mabasa ko yon, naisip ko kung sino ang taong ito. Sino ang magdadala ng gayong mabigat na kapalaran sa aming pamilya? Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw, paano ko malalaman kung siya na nga ang tinutukoy ng liham? Nagpatuloy ako sa pagbabasa, pilit na hinahanapan ng kasagutan ang mga tanong na unti-unting bumabalot sa aking isipan. Ang liham ay tila isang mapa na naglalaman ng mga palatandaan patungo sa isang daang hindi ko pa nalalakbay. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at damdamin. Ang oras ay hindi palaging maaasahan. May mga pagkakataon na ang mga desisyon ay tila walang kahulugan. Ngunit sa hinaharap, ito ang magiging pundasyon ng ating kasaysayan. Naisip ko ang mga desisyon ko sa buhay mula sa mga bagay na akala ko'y walang halaga, ngunit ngayon ay tila nagiging mahalaga. Ang bawat hakbang, bawat salita, bawat pagkilos ay parang mga piraso ng domino na unti-unting bumabagsak, nagbubukas ng landas patungo sa hindi tiyak na kinabukasan. Nais kong sabihin sa iyo na ang pag-ibig ang magiging gabay mo. Sa oras ng pagdududa, sa oras ng pagkalito, hanapin mo ang pag-ibig. Ito ang magiging ilaw mo sa kadiliman. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko sa bigat ng paalala. Sa gitna ng lahat ng misteryo, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, ang pag-ibig ang magiging kasagutan. Ngunit paano ko ito mahahanap sa gitna ng kalituhan na dala ng liham? Sa wakas, natapos ko ang pagbabasa. Ngunit may isa pang bahagi na nagbigay ng isang matinding twist. At lolo, may isang bagay pa akong nais ipaalam sa iyo. Ang taong ito ang magiging susi sa ating kinabukasan ay ikaw. Bigla akong napatigil. Pilit na iniisip ang kahulugan ng sinabi sa liham. Paano naging ako? Paano magiging ako ang susi sa hinaharap na ito? Ang liham ay tila isang salamin na nagbubunyag ng mga bagay na hindi ko pa nakikita. Mga bagay na nag-uudyok sa akin na magtanong at maghanap ng kasagutan. Inilapag ko ang liham sa mesa at napansin ko ang isang piraso ng papel na hindi ko pa nababasa. Puno ito ng mga mapa at simbolo, tila mga pahiwatig na magdadala sa akin sa susunod na kabanata ng aking buhay. Ngunit sa oras na iyon, isa lang ang malinaw sa akin. Ang liham na ito ay nagbukas ng pinto, patungo sa isang bagong daigdig, isang daigdig na puno ng misteryo at pagtuklas. Sa kabila ng lahat, ang mga tanong ay hindi pa rin nawawala. Sino nga ba ang magiging bahagi ng aking buhay sa hinaharap? At paano ko haharapin ang mga desisyon na magbabago sa kapalaran ng aming pamilya? Ang mga sagot ay tila nasa hangin. Naghihintay lamang na mahagip ng isip sa tamang panahon. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay magtiwala sa pag-ibig at sa liham na mula sa hinaharap. Sa mga nagdaang araw, hindi ko matanggal sa isipan ang liham na dumating mula sa isang hindi inaasahang pinanggalingan. Ang aking apo sa tuhod, si Elara. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asam, pagmamahal, at misteryo. Nagsimula akong magtanong sa sarili, paano nangyari ito? Paano ang isang sulat ay makapaglalakbay sa panahon? Habang pinag-iisipan ko ang mga tanong na ito, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa isang coffee shop na madalas kong puntahan. Ang hangin ay puno ng aroma ng freshly brewed coffee, ngunit wala akong ganang mag-order. Sa halip, inilabas ko ang liham at tinitigan ang mga salitang nakaguhit sa papel. Minamahal kong lolo, nais kong malaman mo kung gaano kakahalaga sa amin. Muli kong binasa ang mga linya, hinahanap ang anumang detalye na maaaring nagbibigay linaw sa misteryo. Sa bawat pagdaan ng aking mga mata, sa mga salita, nararamdaman ko ang koneksyon sa isang tao na hindi ko pa nakikilala. Ngunit tila alam ko na, isang hindi maipaliwanag na lagkit ng emosyon ang bumabalot sa akin. Sa paglipas ng oras, nagpasya akong bisitahin
ang lumang aklatan sa bayan. Marahil ay may kasagutan sa mga libro o dokumento na nakatago sa mga lumang istante. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng tahimik na ambience ng lugar. Ipinagpatuloy ko ang aking paghahanap sa mga lumang tala tungkol sa mga teorya ng oras, mga kwento ng mga taong naglakbay sa hinaharap, at mga sinaunang paniniwala sa paglalakbay sa panahon. Habang nagbabasa, napansin ko ang isang maliit na tala na nakasingit sa isang aklat. Ang oras ay isang daigdig na hindi natin ganap na nauunawaan. Ngunit may mga pagkakataon na ang tala ng kahapon ay may kakayahang umabot sa kinabukasan. Tumigil ako sandali. Nag-iisip kung ang mensaheng ito ay may kaugnayan sa aking sitwasyon. Muli kong isinara ang libro, tila nawala ng pag-asa. Ngunit bago ko pa man maiayos ang aking sarili para umalis, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang ilaw sa aklatan ay bahagyang kumisap. Parang sinadyang ipakita ang isang daan. Sa sulok ng aking mata, nakita ko ang isang tao na nakatayo malapit sa pinto. Isang matandang lalaki, may hawak na baston. Ang marahang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at misteryo. Hindi ko alam kung bakit, pero ang puso ko ay tila nakilala siya. Mukhang may interes ka sa mga lihim ng oras, sabi niya habang iniabot ang isang lumang kabibi na may nakaukit na simbolo. Ito ay mula sa isang sinaunang sibilisasyon na naniniwala sa kakayahan ng oras na magdala ng mensahe. Tumango ako, bagamat naguguluhan. Paano niyo nalaman ang tungkol sa liham? Tanong ko, pilit na iniintindi ang nangyayari. Ngumiti siya, puno ng misteryo. May mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit may mga senyales na nagsasabing may koneksyon tayo sa hinaharap at nakaraan. Iniwan niya sa akin ang kabibye at bago pa siya tuluyang umalis, sinabi niya, may mga liham na nilalayong makarating sa tamang tao sa tamang panahon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit ang kabibe ay tila nagbukas ng bagong kaisipan. Parang may mga piraso ng puzzle na nagsimula ng magtagpo. Habang iniisip ko ang mga sinabi ng matandang lalaki, unti-unting bumalik ang liwanag sa aklatan sa normal, na para bang walang kakaibang nangyari. Umalis ako sa aklatan dala ang kabibi. Sa aking pag-uwi, nagpasya akong balikan ang liham ni Ilara at ang mga detalye na maaaring pinapahiwatig nito. Sa bawat pagtingin ko sa kabibi, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila nag-uugnay sa akin sa isang mas malawak na misteryo. Lumipas ang mga araw at isang gabi, habang tulog ang lahat, narinig ko ang tunog ng isang pamilyar na boses mula sa labas ng aking bintana. Lolo, lumingon ako, at sa pagkagulat ko, isang batang babae ang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang anyo ay tila pamilyar, ngunit hindi ko mailugar kung saan ko siya nakilala. Elara? Bulong ko, habang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Ngumiti siya, at sa isang iglap, nawala siya sa dilim. Naiwan akong nagtataka, puno ng pag-aalinlangan. Totoo ba ang nakita ko? O isang produkto lamang ng aking imahinasyon? Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang bagong misteryo ang nagbukas. Paano nagkaroon ng pisikal na anyo ang isang tao mula sa hinaharap? At ano ang kahulugan nito sa aking hinaharap na paglalakbay sa mga lihim ng oras? Ang liham, ang kabibi, ang matandang lalaki, at ang misteryosong batang babae, lahat ay tila bahagi ng isang mas malalim na kwento na naghihintay lang na maipahayag sa tamang panahon. Madalas kong isipin na ang mga liham na iyon ay mga piraso ng isang palaisipan na unti-unting bumubuo sa larawan ng aking hinaharap o marahil ng aking nakaraan na hindi ko paganap na nauunawaan. Isang umaga,
Habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa aking munting silid, muli kong binasa ang liham na nagdala sa akin ng kakaibang damdamin. Ang sulat mula sa aking apo sa tuhod, si Lyra, ay puno ng mga kwento mula sa panahong hindi ko pa nararanasan. Mahahanap mo ang sagot sa ilalim ng matandang puno. Ang sabi sa huling bahagi ng kanyang liham. Isang simpleng pangungusap, ngunit ito'y tila naglalaman ng napakaraming misteryo. Sa aking isipan, bumalik ang alaala ng puno sa likod ng aming lumang bahay, isang robustang puno ng mangga na saksi sa maraming alaala ng aking kabataan. Inilagay ko ang liham sa aking bulsa at nagpasya akong sundin ang mga huling habilin ni Lyra. Habang tinatahak ko ang landas patungo sa matandang puno, dama ko ang malamig na simoy ng hangin na parang bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Ang paligid ay tila puno ng mga aninong hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi ko ito binigyan ng pansin. Ang mahalaga ay malaman ko kung ano ang naghihintay sa akin sa ilalim ng puno. Pagdating ko roon, natagpuan ko ang puno na kasing tibay ng alaala ko. Ang mga ugat nito ay tila bumabalot sa lupa na parang mga bisig na nagmamalasakit. Sa ilalim nito, nakita ko ang isang maliit na kahon na tila inukit mula sa kahoy na galing mismo sa puno. Agad akong lumuhod at sinimulang alisin ang mga tuyong dahon at alikabok na bumabalot dito. Nang buksan ko ang kahon, bumungad sa akin ang mga lumang larawan, mga sulat ng pag-ibig, at isang maliit na kwintas na may palawit na hugis puso. Ang mga larawan ay mga lumang kopya ng mga alaala, mga tao, at lugar na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Ang mga sulat ay puno ng mga salitang pag-ibig at pangako na tila nagmumula sa isang panahon ng pag-asa at kasayahan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kwintas. Ito'y tila may sariling buhay, naglalabas ng kakaibang init na nagpaparamdam sa akin ng kakaibang koneksyon. Habang hawak ko ang kwintas, biglang nagbago ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin at ang liwanag ng araw ay nagbigay daan sa isang mas maliwanag na liwanag. Sa harap ng aking mga mata, unti-unting lumitaw ang isang anyo, isang babae, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na aliwalas at kagalakan. Siya ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan o kailan ko siya nakita. Ang kanyang mga mata ay tila bumabasa ng aking kaluluwa, puno ng pag-unawa at pagmamalasakit. Salamat sa pagdating, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang musika na umaagos sa hangin. Ikaw lang ang makakaunawa sa mga lihim na ito. Sino ka? Tanong ko, kahit na may kutob na ako sa kanyang sagot. Ako si Lyra, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay tila sinasakop ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ko. Ako ang apo ng apo mo, at narito ako upang ipakita sa iyo ang hinaharap na pinili mo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng biglaang linaw sa lahat ng mga tanong na bumabagabag sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagtanong ng higit pa, siya ay unti-unting naglaho. Ang kanyang anyo ay naglaho kasama ng liwanag na nagdala sa kanya. Iniwan ako ni Lyra na puno ng mga bagong tanong at katanungan. Ano ang ibig niyang sabihin na ako ang pumili ng aking hinaharap? Paano niya nagawang maglakbay mula sa hinaharap patungo sa kasalukuyan? At ano ang mga lihim na tinutukoy niya? Ang mga ito ay mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Mga tanong na magdadala sa akin sa susunod na bahagi ng aking paglalakbay. Sa aking pagbabalik sa bahay, dala ko ang kahon at ang kwintas na tila nagsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang. Ang mundo ay tila nagbago mula sa aking nakikita, puno ng mga bagong posibilidad at mga lihim na naghihintay na matuklasan. At sa aking puso, alam kong ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga liham mula sa hinaharap.
kundi pati na rin sa pagtuklas sa kung sino ako at kung ano ang aking magiging papel sa isang mas malaking kwento na hinabi ng panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling nakatago ang pinakamalaking palaisipan. Ano ang mga lihim na nasa ilalim ng matandang puno? At paano ko isasakatuparan ang mga hinaharap na ito na tila nakatadhana na? Sa likod ng bawat katanungan ay isang sagot na naghihintay na matuklasan. At sa bawat sagot ay isang bagong kwento na naglalaman ng mga susunod na kabanata ng aking buhay. Matapos ang ilang araw ng pagbubulay-bulay, sa wakas ay nagkaroon ako ng tapang upang buksan muli ang liham mula sa hinaharap. Ang liham na nagmula sa apo ng apo ko ay tila isang lihim na nagkukubli sa manipis na papel. At sa bawat pagkakataon na ito'y aking binabasa, damang-dama ko ang bigat ng responsibilidad na ito'y unawain. Bumalik ako sa lumang upuan sa sulok ng aking silid kung saan ko unang nabasa ang liham. Sa bawat pag-upo ko rito, tila ba bumabalik ang mga alaala ng nakaraan at hinaharap na hindi ko pa nasisilayan. Isinara ko ang mga ilaw at sinindihan ang lampara na nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid. Sa katahimikan ng gabi, binuksan kong muli ang liham. Lolo, kung binabasa mo ito, naway nasa mabuti kang kalagayan. Simula ng liham. Ang apelyido ko, bagaman pamilyar, ay tila ibang tao ang nagmamay-ari sa paraang ito'y nakasulat. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ang mga salitang ito ay mula sa akin na hindi mo pa nakikilala. Ang iyong apo sa apo, mula sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ako? Ano ang dahilan ng pagpadala sa akin ng sulat na ito? Ano ang mga pangyayaring nakatakda na nais baguhin ng aking apo sa apo? Sa bawat tanong, tila ba ang mga sagot ay naglalaro lamang sa hangin, hindi mahawakan at hindi makita? Lolo, may isang pangyayari sa ating pamilya na kailangan mong baguhin. Patuloy ng liham. Isang sikretong itinago sa loob ng maraming taon, ngunit ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ito ay makapagbabago sa ating kapalaran. Habang binabasa ko ang mga salitang ito, naramdaman ko ang pag-aalangan sa aking dibdib. Ano ang lihim na ito? Sinong mga tao ang sangkot? Ang mga tanong ay tila mga alon na walang tigil na humahampas sa akin. Bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Sa oras na ito, ikaw lamang ang may kakayahang baguhin ang hinaharap. Ang isang desisyon mo ay maaring magligtas o magwasak sa ating angkaan. Maging matalino ka, Lolo. Huwag mong hayaang ang takot ang mangibabaw. Nang matapos ko ang liham, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa akin, parang paalala na ang oras ay hindi na dapat sayangin. Kailangan kong malaman ang sikreto, ngunit paano? Saan ako magsisimula? Nang biglang tumunog ang aking telepono, isang hindi pamilyar na numero ang naka-flash sa screen. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinagot ko ito. Hello? Lolo? Ang tinig sa kabilang linya ay tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung sino. Ako ito, si Marco. Napakunot ang noo ko. Si Marco ay ang aking apo, ngunit hindi pa siya dapat ipinanganak sa panahon ko. Marco? Oo, Lolo. Alam kong mahirap ito, pero kailangan mong makinig. Ang liham na natanggap mo ay totoo. Hindi ito biro o panaginip lamang. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Paano mo nalaman ang tungkol sa liham? Sa hinaharap, ito ay isang bagay na matagal na naming pinaghandaan. Alam namin ang panganib na dulot ng hindi pag-aksyon. Kailangan mong hanapin ang isang lumang kahon na nakabaon sa likod ng bahay mo. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkaanyo, ngunit marami pa ring kakulangan. Anong laman ng kahon, Marco? Hindi ko maaaring sabihin lahat sa iyo ngayon, Lolo. Ngunit tandaan mo,
Ang laman nito ay magpapakita ng katotohanan na matagal nang tinatakpan. Isang katotohanan na ikaw lamang ang may kakayahang ilantad. Ngunit paano kung hindi ko ito magawa? Tanong ko, ang takot ay unti-unting lumalamon sa akin. May tiwala kami sa iyo, Lolo. Ikaw ang aming pag-asa. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Bago pa man ako makapagsalita muli, naputol na ang tawag. Naiwan akong nakatulala, hawak ang telepono, na tila ba ito ang naging tulay sa pagitan ng dalawang panahon. Sa mga sumunod na sandali, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Ang magligtas ng aming angkan mula sa lihim na matagal nang nakatago. Hindi na ako makapaghintay pa. Kailangan kong hanapin ang kahon. Ngunit habang papalapit na ako sa pintuan, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang pinto sa itaas ang bumukas ng mag-isa. At isang malamig na hangin ang dumaloy pababa ng hagdan. Sa puntong iyon, alam kong hindi lamang ang liham at kahon ang aking haharapin. May iba pang mga puwersang nagmamatyag, naghihintay sa aking mga susunod na hakbang. At sa mga anino ng gabing iyon, napagtanto ko na ang labanang ito ay hindi lamang laban para sa aming pamilya, kundi laban din sa mga lihim ng panahon. Sa araw na iyon, habang ang mga dahon ay unti-unting nalalaglag mula sa mga puno, at ang hangin ay nagsimulang magdala ng lamig ng nalalapit na taglamig, nagdesisyon akong bumalik sa lugar kung saan ko unang natanggap ang kakaibang liham. Isang lumang bahay sa labas ng bayan, kung saan nagugunit ako ang mga alaala ng aking kabataan. Ang mga pagkakataong ako'y nag-iisa, nagmumuni-muni, at naghahanap ng kahulugan sa bawat hakbang ng aking buhay. Sa pagdating ko sa lumang bahay, ako'y sinalubong ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga pader, kahit na may bahid ng kalumaan, ay waring nagsasalita ng mga kwento ng mga taong minsang nanirahan at nagmahal sa lugar na ito. Ngunit ang aking pakay ay hindi lamang ang pagbalik-tanaw sa nakaraan, kundi ang pag-unawa sa sulat na mula sa hinaharap. Ang liham na mula sa aking apo ng apo na si Elara. Sa bawat hakbang ko papasok sa bahay, ang aking puso ay tila ba naglalakbay sa dalawang mundo. Ang mga alaala ng nakaraan at ang mga pangarap ng hinaharap ay nagtagpo sa aking isipan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang misteryo ng liham ang patuloy na bumabagabag sa akin. Nang nasa loob na ako ng bahay, agad kong hinanap ang lumang mesa kung saan ko unang natanggap ang liham. Sa ibabaw ng mesa, ang mga lumang libro at papel ay nakakalat, waring mga saksi sa mga hindi mabilang na pagkakataong ako'y nagmuni-muni at nagsulat ng aking mga saloobin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Isang lumang larawan na matagal ko nang hindi nakita. Larawan ng isang batang babae na may matamis na ngiti at sa kanyang mga matay may kislap ng pag-asa at pangarap. Agad kong naalala ang kwento ni Elara sa kanyang liham, ang kanyang paglalarawan sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, at sa kanyang pag-asa sa kinabukasan. Ngunit ang larawan na ito, isang batang babae na tila ba puno ng ligaya, ay nagdala ng kakaibang damdamin sa akin. Paano kaya ito nauugnay sa misteryo ng kanyang liham? Habang patuloy kong iniisip ang larawan, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likuran. Isang tunog na tila ba nagmumula sa isang lumang pinto na matagal nang hindi nagagamit. Agad akong tumayo at sinundan ng tunog, nag-aabang sa kung anumang misteryo ang maaaring bumungad sa akin. Sa pagbukas ko ng pinto, isang silid ang aking natuklasan. Isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga laruan, at mga bagay na tila ba nagmula pa sa ibang panahon. Ngunit sa gitna ng silid, isang bagay ang agad na pumukaw sa aking pansin. Isang lumang kahon na may kakaibang ukit.
na tila ba puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Habang dahan-dahan kong binubuksan ng kahon, ang aking puso ay tila ba naglalakbay sa pagitan ng takot at pananabik. Sa loob ng kahon, mga lumang sulat ang aking natagpuan. Mga sulat na mula sa iba't ibang tao, iba't ibang panahon, at iba't ibang kwento. Ngunit ang isa sa mga sulat ang agad na pumukaw sa aking pansin. Isang sulat na may parehong pangalan ng aking apo ng apo, si Ilara. Sa aking pagbasa sa sulat, ang mga salita ay tila ba nagdala ng kakaibang damdamin sa akin. Ang liham ay puno ng pag-asa, pag-ibig at pangarap. Mga damdamin na tila ba nagmula sa puso ng isang batang babae na puno ng pagnanasa sa kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng mga salitang ito, isang mensahe ang nagdala ng takot sa aking puso. Ang sulat ay nagtatapos sa isang babala. Isang babala na tila ba nagmumula sa isang hinaharap na puno ng panganib. Sa pag-unawa ko sa mensahe ng sulat, ang misteryo ng liham ni Ilara ay tila ba nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang kanyang liham ay hindi lamang isang mensahe ng pag-asa, kundi isang babala sa kung anumang maaaring mangyari sa hinaharap. At habang patuloy kong iniisip ang mga bagay na ito, isang tunog ang aking narinig mula sa labas. Isang tunog na tila ba nagmumula sa isang tao na naghihintay sa akin. Agad akong lumabas ng silid. Ang aking puso ay puno ng takot at pananabik. Sa paglabas ko sa bahay, isang batang babae ang aking nakita. Isang batang babae na may parehong ngiti at kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Si Ilara, ang batang babae mula sa larawan, ay narito sa aking harapan. Ngunit paano ito posible? Ang kanyang mga mata, puno ng kislap ng pag-asa at ligaya, ay tila ba nagdala ng kakaibang damdamin sa akin. Siya'y narito sa aking harapan. Ngunit hindi ko maunawaan kung paano ito nangyari. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong misteryo sa aking buhay. Isang misteryo na puno ng pag-asa at takot. At isang paglalakbay na puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan.